bang ipaliwanag sa ating mga viewers, ano nga ba ang epilepsy? So, ang epilepsy po ay isang sakit kung saan meron po tayong predisposition na magkaroon ng paulit-ulit na seizures, no? Alam naman po natin kung ano yung seizures. Bali, yung seizures po ay nagkakaroon po ng abnormal na electrical activity sa brain at because of that, nagkakaroon tayo ng iba't ibang manifestations. Yung isang pinaka-common na nalaman po natin is yung nanginginig yung buong katawan, walang malay, pero marami po siyang iba pang pwedeng manifestations. I see. Okay, so you mentioned about yung nanginginig, okay, nagsishake. Pero ano pa ho yung mga ibang signs and symptoms na namamanifest ng isang bata during an attack of an epilepsy? Okay, so yung mga seizure attacks po, pwede siyang yung isa, yung binitawag natin na parang bilateral or generalized tonic-clonic seizures, yung buong katawan nanginginig. Meron din po kasi tayo ng mga pwedeng nagbablanko lang sila. So parang nakablanko lang, mabilis, tapos after a few seconds, babalik na. Meron po naman na pwedeng mas mahaba po yung mga ganong episodes na nagbablanko sila. Meron silang associated na nararamdaman na kakaibang sensation sa tiyan or may naaamoy na kakaiba. Pwede rin po minsan na may nakikita or nararamdaman, like minsan yung mga deja vu feeling. Meron pong ibang seizures na nag-start as that. So actually, there's a wide variety of manifestations, okay? Pero pagka may seizures, okay po, how long usually ito naglalast? Usually, self-limited po sila, tumitigil mag-isa. So, dapat less than 5 minutes po. Pero ang usual duration niya, mga 1 to 2 minutes lang po. Okay, and what are the major types of epilepsy? Hindi po kasi nagsiseizure po tayo ay epilepsy na. Pag yung mismong epilepsy po, may risk na tayong paulit-ulit magkaroon ng seizures. Yung mga klase ng epilepsy, marami po. Depende sa edad at saka kung ano po yung mga possible causes, no? Pero generally, dinidivide po natin sila dun sa generalized, yun po yung buong brain yung involved kapag nagkakaroon ng seizure yung patient, or focal, ibig sabihin po nag-umpisa yung seizure sa isang maliit na part ng brain tapos nagsispread po, pwedeng mag-spread sa ibang parts. I see, pero okay, you mentioned about kung kunyari buong part ng brain o kaya kung focal part lang, pero ang manifestation sa katawan, buo yun nagsiseizure. So, depende po. Yung generalized seizure po, marami rin siyang klase, no? Yung isa po doon, yung generalized tonic-clonic na nanginginig buong katawan. Meron pong iba na tonic lang, tumitigas lang. Merong iba na tinatawag na atonic seizures, babagsak lang sila, mabilis lang, ganyan. Meron din parang myoclonic na generalized myoclonic seizures, isang jerk lang, ganyan. Samantala naman po, yung mga focal seizures, pwede po silang mag-progress na maging buong katawan, pero usually, nagsa-start sila sa isang area lang. So, depende po sa area ng brain involved. So, halimbawa po, kung yung part ng brain na nagko-control sa kalahati ng katawan, pwedeng mag-start yung seizure na ito lang muna yung nag-shake bago maging buong katawan. Pag po dun sa temporal lobe, dito natin, dun po nagkakaroon ng parang may sensation ng deja vu, yung katulad ng sinabi ko kanina, or parang may tumataas na feeling mula sa tiyan. So, depende po anong part ng brain yung involved. Tapos, pwede po silang extend na ma-involve yung buong part. At that point, nagiging buong katawan na po yung nag-shake. I see.